Ang unang tunog na narinig ko sa araw ng dapat sana ikasal ko ay hindi ang wedding march, kundi ang halos hindi marinig na tunog ng dahan-dahang pagbasag ng puso ko. Nakatayo ako roon, sa harap ng altar, sa loob ng isang oras na parang habang buhay. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ng simbahan ay parang isang martilyo, paulit-ulit na pumupukpok sa aking sentido. Ramdam ko ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa likod ko, mga matang puno ng pagtataka, na unti-unting napalitan ng awa. Ang kahihiyan parang isang makapal at mabigat na kumot na bumabalot sa akin, ninanakaw ang aking hininga. At saka dumating ang mensahe. 5 salita lang sa screen ang telepono. Pasensya na, hindi ko kaya. Galing sa lalaking pinangakuan ko ng aking walang hanggan. Sa sandaling iyon, ang dasal ko lang ay sana lamunin na ako ng lupa. Pero ang hindi ko alam, ang lupa na iyon, ang mismong lupa na tinapakan ng kahihiyan ko, ang pagmumulan ng hardin ng aking paghihiganti. At Marco, kung saan ka man ngayon, sana malaman mo ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata sa araw na iyon, ay ang siya mismong dilim na lalamon sa buong mundo mo. Bago ang bagyong iyon, ang buhay ko ay payapa. Ako si Anna. Isang simpleng graphic designer na may malalaking pangarap. Madalas sabihin ng iba na ang mukha ko raw ay pang-billboard, pero ang puso ko ay kontento sa isang tahimik na buhay. At sa sentro ng buhay na iyon ay si Marco. 5 taon. 5 taon kaming magkasama. Si Marco ang aking umaga, tanghali at gabi. Siya ang matalinong project manager sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin, ang lalaking kayang patawanin ako kahit gaano kabigat ang araw ko. Ang tawag sa amin sa opisina, perfect couple. Para daw kaming mga bida sa isang pelikula, laging magkahawak ang kamay, laging may ngiti sa mga labi. Ang hindi nila alam, sa likod ng mga ngiting iyon, ay mga pangarap na binuo namin mula sa wala. Nakatira kami sa isang maliit na apartment na sapat lang para sa aming dalawa. Ang paborito naming gawin ay magluto ng hapunan habang nakikinig sa lumang radyo. Doon, sa gitna ng aming maliit na kusina, pinaplano namin ang lahat. Ang bahay na may maliit na bakuran. Ang 2 anak na magmamana ng kanyang ilong at ng aking mga mata. Ang aso na papangalanan naming Mochi. Simple lang. Pero para sa akin, iyon ang kahulugan ng lahat. Kaya nang lumuhod siya sa aking harapan isang gabi, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa sahig ng aming sala. Hawak ang isang singsing na alam kong pinag-ipunan niya ng husto, ang tanging nasabi ko lang ay sa gitna ng aking mga luha. Iyon ang pinakamasayang ng buhay ko. Sinimulan naming planuhin ang kasal. Bawat sentimo ay pinag-ipunan. Bawat detalye ay pinag-isipan. Hindi namin kailangan ng magarbo. Ang kailangan lang namin ay ang isa't isa. Akala ko, iyon na ang simula ng aming happily ever after. Ngayon ko lang napagtanto, iyon pala ay ang simula ng isang mahabang bangungot. At hindi ko na malayan na ang prinsipe ko pala ay isang huwad, naghihintay lang ng isang mas mayamang kaharian. Ang mas mayamang kaharian na iyon ay dumating sa anyo ng Del Fuego Corporation. Isang higante sa mundo ng negosyo. Nang makuha ng aming kumpanya ang proyekto mula sa kanila, lahat kami ay nagsaya. Pero ang proyekto ay napunta kay Marco at doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga kwento niya tuwing gabi ay hindi na tungkol sa amin, kundi tungkol sa kanila. Tungkol sa yaman. Tungkol sa kapangyarihan. Ana, nakita mo ba ang kotse ni Daniel Del Fuego? $1,000,000 daw ang halaga, sasabihin niya, may kinang sa kanyang mga mata na dati ay para sa akin lang. Ang pamilya nila, pag-aari nila ang kalahati ng syudad na to, ganoon ang buhay na dapat pinapangarap. Ramdam ko ang pagbabago sa hangin. Parang may lason na unti-unting pumapasok sa aming munting paraiso. At ang lason na iyon ay nagkaroon ng pangalan at mukha, si Isabel Del Fuego. Maganda si Isabel, sa paraang nakakatakot. Ang kanyang ganda ay matalim, malamig, at laging may kasamang pangmamaliit. Bigla na lang siyang susulpot sa opisina, suot ang mga damit na mas mahal pa sa isang taong sahod ko, para lang daw kamustahin ang proyekto. Pero ang mga mata niya laging kay Marco nakatingin. Minsan, nagkataon na nasa pantry ako nang pumasok sila, nagtatawanan. Narinig ko ang sinabi ni Isabel sa isang boses na matamis pero puno ng kamandag, "You have so much potential, Marco. You're wasted in this small pond." At nakita ko kung paano umiti si Marco, isang ngiting maihalong pag-asam at hiya.
Sa sandaling iyon, alam kong may problema. Isang malaking problema. Nagsimula na ang pagiging kritiko niya sa buhay namin. Hindi ka ba napapagod sa kapiranggot na lugar na to, Ana? Kailangan ko ng bagong set ng mga damit. Nakakahiya namang humarap sa mga Del Fuego na ganito ang itsura ko. Ang dating kontentong lalaki ay napalitan ng isang taong laging naghahangad, laging hindi nasisiyahan. At ang pinakamasakit sa lahat pakiramdam ko, kasama ako sa mga bagay na hindi na niya ikinasisiya. Ang simpleng pag-ibig ko ay hindi na sapat para punan ang biglang lumaki niyang ambisyon. Ang maliliit na lamat ay naging malalaking bitak. Nagsimula siyang umuwi ng hating gabi, laging amoy mamahaling alak. Networking, Ana. Kailangan to para sa karir ko. Iyon ang palusot niya. At ako naman, bilang tangang nagmamahal, ay naniwala. O pinilit kong maniwala. Naging sagrado ang telepono niya. Dati, pwede kong gamitin iyon para tumawag o mag-text. Ngayon, may bago ng password at laging nakadikit sa palad niya. Isang gabi, pagod na siyang umuwi at nakatulog agad. Iniwan niyang nakapatong ang telepono sa bedside table. Alam kong mali, pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko iyon. Sinubukan kong i-unlock ang password. Birthday ko. Hindi gumana. Sinubukan ko ang birthday niya. Hindi rin. At saka pumasok sa isip ko ang isang nakakatakot na ideya. Tinipa ko ang birthday ni Isabel Del Fuego. Bumukas ito. Ang mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Ang dibdib ko ay sumikip na parang pinipigan ng isang dambuhalang kamay. Binuksan ko ang kanyang mga mensahe. Ang dami. Mga palitan ng text nila ni Isabel na puno ng lambingan, mga planong hindi ako kasama, at mga litrato nila sa mga lugar na sinabi niyang may business meeting siya. Sa isang litrato, nakayakap si Isabel sa kanya mula sa likod, at si Marco nakangiti siya. Isang ngiting masaya at malaya. Isang ngiti na ninakaw mula sa akin. Hindi ko siya ginising. Dahan-dahan kong ibinalik ang telepono at humiga ako sa tabi niya. Hindi ako umiyak. Ang naramdaman ko ay isang matinding lamig. Katabi ko ang lalaking pakakasalan ko, pero pakiramdam ko, mas malayo pa siya sa buwan. Sa gabing iyon, alam kong may namatay sa pagitan namin. Ang tiwala. Kinabukasan, sinubukan ko siyang kausapin. Marco, may problema ba tayo? Tiningnan niya ako na parang hindi niya ako kilala. Anong problema? Ikaw ang may problema, Ana. Palagi kang nagdududa. Malapit na ang kasal natin, hindi ka ba pwedeng maging masaya na lang? Paano ako magiging masaya? Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat ng nakita ko. Gusto kong isampal sa kanya ang telepono niya. Pero hindi ko kaya. Dahil alam ko na kapag ginawa ko iyon, doon na matatapos ang lahat. At ang isang bahagi sa akin, ang tangang bahagi, ay umaasa pa rin na baka nagkakamali lang ako. Na baka isang araw, magigising siya at babalik sa akin ang Marco na minahal ko. 2 linggo bago ang kasal. Isang gabi, tumawag ang best friend kong si Carla. Humahagulgol. Ana, nasa isang barako ngayon kasama ang mga office mates ko. Nandito sila. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino. Ana, naghahalikan sila. Sa harap ng maraming tao. Iyon na. Iyon na ang sampal ng katotohanan na hindi ko na maiiwasan. Kinabukasan, pagdating niya, sinalubong ko siya. Kalmado ako. Isang nakakatakot na klase ng kalmado. Nakita ka ni Carla kagabi. Kasama mo si Isabel. Hindi na siya nagulat. Tiningnan niya lang ako ng malamig. At naniwala ka agad. Carla has always been jealous of us, Ana. Huwag mong isali si Carla dito, Marco. Ito ay tungkol sa'yo. Tungkol sa panloloko mo. Nagsimula nang manginig ang boses ko. At doon, lumabas ang tunay niyang kulay. Panloloko. Ana, binibigyan kita ng magandang buhay. Si Isabel, mayaman siya, may impluwensya. Binubuksan niya ang mga pinto para sa akin. Para sa atin. Pero hindi mo iyan makita kasi hanggang dito ka lang. Itinuro niya ang sahig ng aming munting apartment. Hanggang dito lang ang kaya mong isipin. Hindi ko hiniling ang yaman niya. Sigaw ko at tumulo na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan.
Ang tanging hiniling ko lang ay ang katapatan mo. Humakbang siya palapit sa akin, ang mukha niya ay puno ng galit at pagkadismaya. Makinig ka, Ana. Mahal kita, okay. Pero hindi ko itatapon ang oportunidad na to dahil lang sa selos mo. Isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Sumipot ka sa kasal. At pagkatapos noon, aayusin natin to. Hinawakan niya ang mukha ko. Magtiwala ka lang. Parang isang asong nalulunod, kumapit ako sa mga salitang iyon. Ang huling hibla ng pag-asa. Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil mas madaling tanggapin iyon kaysa sa katotohanan. Pumayag ako. At ang pagpayag kong iyon ang nagdala sa akin sa harap ng altar, kung saan niya ako iniwang mag-isa para harapin ang kahihiyan. Ang pagtitiwala kong iyon ang tuluyang pumatay sa akin. Ang mga sumunod na linggo ay malabo. Para akong multo sa sarili kong buhay. Nag-resign ako sa trabaho, ibinenta ang lahat ng gamit namin, at bumalik sa bahay ng mga magulang ko. Ang bawat araw ay pare-pareho lang, gigising, iiyak, matutulog. Ang balita ng biglaang pagpapakasal ni Marco at Isabel ay laman ng mga social gossip sites. Sila ang bagong it couple, habang ako naman, ang kaawa-awang runaway bride na iniwan sa ere. Ang sakit ay pisikal. Nararamdaman ko ito sa bawat paghinga ko. Pero isang gabi, habang nakatingin sa salamin at nakikita ang babaeng maputla, payat, at may mga matang walang buhay, isang bagay ang nag-init sa dibdib ko. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Hindi ko hahayaang sila ang maging katapusan ko. Doon nagsimula ang lahat. Ginamit ko ang maliit kong ipon at ang perang nakuha ko sa pagbenta ng mga gamit para buhayin ang isang luma kong pangarap, ang Astra, isang design software na mas matalino at mas madaling gamitin. Ibinuhos ko ang bawat patak ng aking lakas, bawat piraso ng durog kong puso, sa proyektong iyon. Ang sakit, ginawa kong gasolina. Ang mga luha, ginawa kong tinta. Sa tulong ng dati kong propesor, nakilala ko ang isang misteryosong foreign investor. Hindi siya interesado sa nakaraan ko. Ang tanging nakita niya ay ang potensyal ng aking produkto. This software, sabi niya sa akin sa aming unang meeting, is a weapon. And I want to aim it at the heart of the giants. Nang banggitin niya ang Del Fuego Corporation bilang isa sa mga giants na iyon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ibinigay niya sa akin ang pondo. Ibinigay ko naman sa kanya ang aking kaluluwa. Itinayo namin ang Astra Innovations mula sa simula. At sa bawat tagumpay, sa bawat bagong kliyente, sa bawat paglago ng kumpanya, may isang imahe sa isip ko, ang mukha ni Marco at ni Isabel sa araw na muli kaming magkikita. Ang imaheng iyon ang nagpanatili sa aking apoy na naglalagablab. 5 taon. Ang 5 taon ay kayang baguhin ang lahat. Sa loob ng 5 taon, ang Astra Innovations ay naging isang pangalan na kinatatakutan sa industriya. At ako, si Ana Reyes, ang babaeng iniwan sa altar, ay kilala na ngayon bilang ang Iron Lady of Tech. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang business proposal. Ang dati naming kumpanya, na ngayon ay pag-aari na ng Del Fuego Corp, ay nalulugi. Isang perpektong target para sa isang hostile takeover. Ginamit namin ang lahat ng aming yaman at impluensya. At sa loob lang ng 1 buwan, ang kumpanyang minsan kong tinawag na tahanan ay pag-aari ko na. Ang anunsyo ay ginawa sa isang biglaang town hall meeting. Habang naglalakad ako papunta sa auditorium, bawat empleyadong madaanan ko ay yumuyuko. Sila ang mga dating katrabaho na narinig ang kwento ko na nakitsismis sa aking kahihiyan. Ngayon, ako na ang may-ari ng kanilang mga trabaho. Umakyat ako sa entablado. Ang buong lugar ay tahimik. At doon, sa karamihan ng mga tao, nakita ko sila. Magkatabi, gaya ng dati. Si Marco, na may malaki ng tiyan at numinipis na buhok, ay isa pa ring senior manager. Hindi umangat. Si Isabel naman, ang reyna ng sosyal, ay isa lamang marketing director, isang posisyong halatang palamuti lang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Nang ipakilala ako bilang bagong CEO at may-ari, ang kanilang pagtataka ay naging purong lagim. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Marco. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Isabel.
Parang sabay nilang nakita ang multo ng kanilang kasalanan. Magandang umaga, simula ko, ang boses ko kalmado at matatag, umaalingaw sa bawat sulok ng auditorium. Marami ang magbabago. Ang kumpanyang ito ay dumaan sa matagal na pagkakatulog. Oras na para gisingin ito. Simula ngayon, ang basehan na lang ng posisyon sa kumpanyang ito ay performance. Walang palakasan. Walang apelyido. Trabaho lang. Ang hindi makakasabay maiiwan. Ang huling dalawang salita ay binitiwan ko habang nakatingin ng diretso sa kanila. Pagkatapos ng talumpati, ipinatawag ko ang lahat ng department heads. Kasama si Marco. Sa loob ng malamig na boardroom, isa-isa kong sinuri ang kanilang mga ulat. Pagdating sa kanya, dahan-dahan kong binuklat ang kanyang folder at ipinaskil ang kanyang mga numero sa malaking screen para makita ng lahat. Mga numerong pula. Mga numerong bagsak. Mr. Santos, sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon. For a man who talks a lot about ambition and big opportunities, your performance is disappointingly simple. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot. Inaasahan kong mas malaki ang maiaambag mo. Isang katangiang akala ko'y pinapahalagahan mo. Ang bawat salita ko ay isang patalim na mailason, dahan-dahang bumabaon sa kanyang pagkalalaki. Hindi ko kailangang sumigaw. Ang katahimikan at ang katotohanan ng kanyang kabiguan ay sapat na. Ang parusa niya ay ang mabuhay araw-araw sa ilalim ng aking anino, isang paalala ng lahat ng kanyang sinayang. Ang kanilang pagtitiis ay hindi nagtagal. Ang bawat araw sa opisina ay isang impyerno para sa kanila. Ang dating paggalang ay napalitan ng mga bulungan at mapanuring tingin. Ang kanilang mga kasamahan, na alam na ngayon ang buong kwento, ay umiwas sa kanila na parang may sakit silang nakakahawa. Si Marco, na dating mayabang, ay naglalakad na ngayon sa pasilyo na laging nakayuko. Si Isabelle, na dating reyna, ay hindi na makatingin ng diretsyo sa mga tao. Ang pinakamatindi ay ang pagkawala ng kanilang kapangyarihan. Bawat desisyon ni Marco ay kailangang dumaan sa akin para sa approval. Bawat proposal ni Isabel ay sinusuri ko hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ipinatikim ko sa kanila ang pakiramdam ng pagiging walang halaga, ang parehong pakiramdam na ipinaranas nila sa akin 5 taon na ang nakalipas. Wala pang 6 na buwan, sumuko sila. Isang maikling resignation letter ang lumapag sa aking mesa. Hindi ko sila kinausap. Ipinasa ko lang ito sa HR. Ang kanilang pag-alis ay hindi naging balita. Isa lang itong tahimik na paglalaho. Narinig ko na lang na tuluyan na silang umalis ng bansa, pagkatapos itakwil ng pamilya Del Fuego dahil sa eskandalong hindi na nila matakpan. Nang gabing iyon, tumayo ako sa bintana ng aking opisina, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Tanaw ko ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging isang malalim na kapayapaan. Naintindihan ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi tungkol sa pagpapabagsak sa iyong mga kaaway. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng sarili mo ng napakataas, na kapag tiningnan mo sila mula sa itaas, hindi na sila mukhang mga higante na dumurog sa'yo, kundi maliliit na langgam na hindi mo na halos makita. Ang kwento nila ay tapos na. Ang sa akin, ngayon palang tunay na nagsisimula.